dito sa ating bansa ang World Robotics Olympiad. Nasa kauna-unahang pagkakataon ay ang Pilipinas ang mag-host ng nasabing competition. Ito po ilalahukan ng mahigit na 1,200 foreign students at ang dami at mga coaches mula sa iba't ibang bansa. Sa nakalipas na 2 taon, ang Pilipinas ay nakakuha na ng 2 gold medals dyan sa World Robotic Olympiad, WRO Ngayong taon ay aabangan po natin ang talento at galing ng mga kabataang Pilipino na kakatawan sa ating bansa para sa World Robotics Olympiad. Pero bago yan ay may patikim tayong mangyayari dito sa programa. Kasi po makakausap natin ang mga kalahok na estudyante sa September 23 sila kalahok pero nandito na yung ilan nilang... November yung WRO. November. Katatapos lang ng PRO last Friday. Ayun ba? Okay, at makakasama po natin dito si Ma'am Mylene Obiba, President and Chief Executive Officer ng Philippine Robotics Olympiad at heads ng Felta Multimedia Incorporated. Magandang hapon, Ma'am Mylene. Magandang hapon po sa inyo. Totoong tao po ba kayo o kayo'y robot? Ang ganda, di ba? Humanoid parts. Humanoids. Hindi mo na ma-distinguish, pero yan ay totoong tao. Pakipaliwanag niyo po muna bago natin kausapin yung ilang mga panauhin natin, ng mga estudyante. May mga dalang project nila. Ano po ba itong competition na ito? Kailan ito? At ano pang layunin nito? Yung Philippine Robotics Olympiad po is an annual scientific and technological event na ginaganap taon-taon. Okay. And this year, ang pinakamaraming mga schools at mga teams na sumali, 116 teams and schools ang sumali this year. Wow. Yung mga mananalo po sa Philippine Robotics Olympiad, ang magiging part ng Philippine Robotics team na magre-represent ng Philippines sa World Robot Olympiad sa November 6. Ayun, yung World Robot Olympiad dito rin sa Pilipinas. Yes. Mas maganda ba yun na dito sa Pilipinas ginagawa? Mas maganda kasi po ma-highlight natin ang Philippines as an emerging technology hub sa buong mundo. Aba, sino po yung mga estudyanteng magiging representative natin dyan? Ay nako, dito ang mga batang nanggaling sa Dr. Yangas College from Bukawi, Bulacan. Meron din po tayong mga batang galing Grace Christian College, elementary level. At meron po tayong mga schools all over, public schools. Marami po sila. 16 teams po ang magre-represent sa atin. Paano mo bang sistema ng competition dyan sa World Robotic Olympiad? Paano nagpumili yung mga judges? Yung mga teams po na lalahok, there are 13,000 teams all over the world na nagpo-compete. Pero po, only 250 ang lumalahok sa World Robot Olympiad. So the best of the best ang magiging kalahok dito sa November. Ano ho bang may mga team po ba yan? Mga tema every year? Yes, iba-iba po ang mga theme. Last year it was Artist Robot. This year po ay ang ating Robot Promotes Tourism. Kaya pala ganyan ang disenyong ginawa ng mga bata, ano? Yes. So ipakilala siguro natin, Ate Ruby, yung ating mga estudyanteng kasama ni Ma'am Mylene ngayon. Ito yung mga nagwagi sa natin, sa PRO natin last Friday, yung kanilang final. So Miss Mylene, can you introduce the students from Dr. Yangas Elementary School? Dito po si Coach Maria. Ayan. Okay. Kayo po lang, Coach. Kayo po ay estudyante or teacher? Teacher po. Ayun, parang estudyante din no? Sige po, sino pa bang kasama po ninyong estudyante? Kasama po natin ngayon yung mga grade 6 students from Dr. Yangas Colleges po. Grade 6? Okay. Yes po. We have here John Emmanuel Cruz, si Dave Adrian Bien po, and then si Kate De La Cruz po. Wow, mga ilang taon sila? 11 to 12. So grade 6 po. And they won in the open category. At ito yung ginawa nila, yung daladan nila. Sample lang to kasi malaki yan Kung makita mo yan, it's a big exhibit. But what is this all about? Ano tong exhibit at ano tong ginagawa ng mga robots? Actually, ma'am, we have here the Lubok Children's Choir from Bohol. That's why we have the tertiary. So choir pala yan. Yes, Akala ko mga magbubukid na nagtatanim. Nagsasayaw din po kasi sila. Doon sa mga nanonood sa teleradyo na nakikita ninyo at gagalaw sila. Oo. Sige nga, pagalawin nga natin. Sila po'y gagalaw sa pamagitan ng robotics. Ayan. Yes po. Ayan sumasayaw At yan ay na-program nila beforehand. Ayun, ang galing Sinong anong konsepto nito? Bakit ganito naisip?
Kasi nga po sabi po ni Ma'am Maylene, robot promotes tourism. So, isa po siguro sa best tourist spots here in the Philippines, yung Bohol, wherein yung mga tourists po, they can enjoy by land, by air, and by water. Meron din po kami nung Danao zip line, kaya hindi na po namin sinama. Kaya lang yung Tarsier mukhang mas malaki pa sa tao. Di, para makita, di ba? Oo, syempre yung proportion niyan hindi na natin masyadong maitama ng gusto kasi syempre limited sila dun sa mga materyales na tama. gagamitin. Yes po. So ang mga bata, anong naging role naman ninyo? Paki-introduce muna teacher ating mga participants. Again, Si we Kate. have here John Emmanuel, John Emmanuel Cruz. si Dave Adrian po, saka po si Kate. Ayan. Ayun. Si John Emmanuel, anong ginawa mo dito? Anong naging role mo? Ano mo? Contribution dito? Nag-program po ako ng mga robot. Aba? Nagpo-program ka na Take ng note, nag-program. Paano mo ginawa yun? Paano ba pinoprogram yan? Gamit lang po ng isang software. Tawag Okay. po doon Lego Mindstorms Education. Okay. So, ibig sabihin, ito palang, merong component niya na parang may memory dyan sa Yes loob. po, yung pinaka-controller po namin. Ayun. Si Kate naman, ano ang iyong contribution dito sa project? Nag-build po ng ibang robots. Parang ibang robots? Katulad po ng zip line. So, meron pang iba Opo. bukod dito. Ibig sabihin, isa lang ito. Opo. Sa So, ginawa nila. malaki po kasi yung sa amin. Maraming so components. Iba-iba. Yes. Talagang, akala ko ito lang. Sabi ko, Parang to show siguro sa yung Philippines. iba't ibang Opo. iba't ibang mga tourist spots. tourist spots. Ano pa ba yung ginawa mo particularly? Anong klase, Kate? Lubak Children's Square po. So parang Yes, ito pong gumagalaw. itong gumagalaw, ikaw ang nag-ano niyan, no? Yung umaakyat sino? Na Tarsier. Ikaw, Si Dave David? po. Dave. Dave po. Ikaw naman ang nakaisip na paakyatin yung Tarsier. Ang galing, ano? At paano to? Tinuturo ba to sa eskwelahan? Yung pagpo-program, pag ganyan, o ano? Sa school po namin, it's already part of our curriculum to teach robotics. Talaga? Alam mo, Ganun na Nelson, pala kukonti ka-advance, kasi yung mga schools talaga na into may ganito. robotics. Kaya nga ini-encourage natin through these competitions. Aba, ang ganda And nito. Felta is partnering also with DOST to help promote robotics in the schools. Pero itong diba? Dr. Yanga sa elementary school ay private ba ito? Private po. Private. Sa Bulacan to, ma'am, hindi Yes ba? po, sa Oo, medyo Bulacan. malayo pero tinan mo ha, talagang sila ha, talagang in sila. So how many robots did you use for the entire exhibit? Five. We have 5 robots. It's yung part po doon yung pinaka treasure chest po, nagka-transform po siya. Ayun. Ito yung yung binubuksan. Opo. Oo, yung para siyang baol kung makita mo. tapos? Tapos nandun yung iba't ibang components, iba-ibang pwede mong makita sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Meron pang yung parang merong water. Floating restaurant. Oo, parang Floating merong restaurant. Floating restaurant. Oo. So puro sa Bohol. Opo, Bohol po. Siguro yun. taga Bohol ka, no? Hindi po. Hindi naman. Oo nga, bakit Bohol lang naisip ninyo? Dahil maganda sa Bohol. Opo. Isa sa magandang lugar na puntahan sa Opo. Pilipinas. Wow, congratulations. Ako may isa akong tanong sa mga bata. Okay. Anong natutunan ninyo sa paggawa ng robots using itong mga kits na to at yung pagpo-program? Ano yung natutunan ninyo talaga doon sa entire project? Kung paano po sila napapagalaw, napoprogram po, tsaka nagagawa po. So talagang lahat kayo ang gumawa, ano? Ano ba 'yan? Did you enjoy it o Yes. talagang play, 'di ba? Napakaganda. So Miss Mylene, anong plano sa group na to? Dito sa team, will they be able to join WRO? Are you going to train them? Yes, definitely. Para mas mataas ang chances natin makakuha ng medalya, lahat po ng mga Philippine Robotics team will be undergoing technical training. Aba. At may mga advisors tayo na magbibigay sa kanila ng technical know-how, pati sa coaches po. Ayun. So doon po sa mismong day ng World Robotic Olympiad, meron pang gagawin na on the spot? O ito na yung entry nila? Papagandahin pa ho natin. Pero on the spot po sila Magagawa. Yes, Ganun on the pala spot. Kasi yun, yan, ano? kalas-kalas yan, Kuya Nelson. Hindi pwedeng gawa na. Ay, Merong ganun. time to build. Ang galing Usually naman. half a day, 3 hours, Miss 4 Mylene? hours. 4 4 hours hours to lang? build and Wow, program. ang You start from galing, scratch. Kasi may mga surprises yan, hindi mo alam kung paano yung arrangement sa regular Ayun, category. ang ganda. Ganon din sa open category. Sa setup mo naman siya. Nako, congratulations sa inyo, mga grade 6 pala. Siguro pag laki-laki ng mga ito, Ay, nako, mas magiging engineers.
engineers. Oo, Mas I'm matitinding sure. robot ang gagawin ng mga to, no? Oo, tingnan mo naman yung isang robot doon. Nakikita mo ba yung natatanaw ko? Yung naka-orange ba? Ay, hindi. Yung nasa sulok. Yung mas maraming, malaki. Oo. Akala ko si Ikaw Mama mukha Tinto. ni, hindi ko maintindihan. Mukhang transformer na eh, di ba? Oo. Yan. So, congratulations sa inyo, sa Dr. Yang Elementary School. Dr. Yangas Colleges. Yangas Colleges, oo, tapos elementary level. Yes po. Ayan. At thank you so much. Sana magwagi pa kayo dun sa World Robotics Olympiad.